Magandang araw mga kaibigan. Maraming Pilipino na nagalit yung ginawa ni Congresswoman Franz Castro, yung siya ang nag-move na ma-cite in contempt si Atty. Zulueta Lopez. Isa na dito si Ka Eric, dating kadre, dating kasama ni Castro. So ito, bigyan natin ng reaksyon yung vlog ni Ka Eric na sabi niya, anong karapatan mo na i-cite in contempt mo yung isang abogado? Ikaw, sino ka? So, nanawagan si Ka Eric na dapat makulong na itong congresswoman na ito. Pakinggan natin si Ka Eric at magbigay tayo ng reaksyon. Doon po, kung makikita ninyo, ay ipinapanawagan ngayon natin na dapat ikulong na itong convicted criminal na communist terrorist urban operative na ang pangalan niya ay si Franz Castro. Nagpapakilala po siyang kongresista ng Alliance of Concerned Teachers, which I call Alliance of Communist Teachers. Numero 1 po itong tagapag-atake sa gobyerno. Numero 1 tagapag-insulto, tagapag-sulsul laban po sa ating pamahalaan, lalo na po sa kay former President Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, sapagkat sila po ay mga aktibong operatiba na nagsusulong ng So, sa mga hindi alam bago lang, I think early this year, naglabas ng RTC Tagum ng conviction nitong si Franz Castro at Sator Ocampo, yung kidnapping of minors. So, sentensyado na sila, kailang on appeal. So, yun na nga, only in the Philippines, ang isang convicted na is yun pa ang matapang na nagpa-cite in contempt sa isang abogada. So, anong comment nyo? Yung panawagan ni Ka Eric na dapat makulong na. So, mag-comment kayo. So, ituloy natin. Sila yung kung sina Franz Castro, sila yung nasa white area. Hindi sila humahawak ng armas, kaya lang nasa legal struggle sila o parliamentary struggle. Kasi ang pakikipaglaban ng mga makakaliwa, merong armed struggle para pamamagitan ng NFA, then merong legal political struggle. Ito na sila, mga party list nila, Makabayan Black. Pagpapabagsak sa gobyerno while they are pretending to be part of government through Congress. Kaya tinatawag ko po silang urban operative. Itong si Franz Castro po ay convicted criminal kasama ni Sator Ocampo doon po sa kaso nila na child abuse at kidnapping sa Tagum, Davao del Norte po na Korte, Regional Trial Court. Under appeal ito, hindi ko po maintindihan bakit hindi sila na-remit sa kulungan. Dapat may conviction, automatic remit sa kulungan. Pero sabi nila, hindi pa daw final ang desisyon na yon dahil under appeal. So, malamang po, nagmaniobra sila. Ayun, si Cecilia nagpakulay din po. Thank you. Ganun po ang ating justice system. Kahit convicted ka na sa regional trial court, hindi pa yon final and executory. I-appeal sa Court of Appeals. Pag natalo ka pa rin sa Court of Appeals, pwede pang iakyat sa Supreme Court. Yan po ang nangyari kay Maria Risa, yung CEO or President ng Rappler. May conviction na siya sa Regional Trial Court. Libel case ata ito. And then upheld ng Court of Appeals. Convicted pa rin. Kaya hindi pa rin nakakulong si Maria Risa kasi inelevate niya ang kaso hanggang sa Supreme Court. Ganon po ang ating sistema. Kaya hanggang ngayon, hindi makulong-kulong itong si Franz Castro at Sator Ocampo. Hintayin natin ang Korte Suprema mag-decide with finality yung executory na. So matagal pa bago makulong. Thanks for being you. Oy, yeah, I appreciate. So, kaya tinatawag natin
natin siyang convicted criminal, urban operative of the communist terrorist group na CPP, NPA, NDF at hindi dapat nababagay na manatili sa Kongreso, sa loob ng Kongreso. Mayroon din po siyang dalawang kasama na naiwan dyan, sira Arlene Brosas ng Gabriela NPA Lover Party List tsaka si Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List. At mukhang mapupunta pa itong kulukoy na si Raul Manuel sa National Youth Commission at i-infiltrate naman nila ang ahensya o sangay ng gobyerno na nangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan kasi ang NYC. Nako, delikado yan. Kung totoo itong sinasabi ni Ka Eric na ma-appoint siya National Youth Commission, nako, delikado ang ating mga kabataan. Kasi ma-influensyahan sila. Ano ba itong nangyayari sa atin? Instead na meron tayong NTF-ELCAC, ending, tapusin na ang local communist armed conflict, ay yung mga kasamahan nila tapos i-appoint mo sa National Youth Commission. Wala tayong patutungan kung ganyan. I hope mali itong balita ni Ka Eric na i-appoint sa National Youth Commission itong si Raul Castro. Is a supervised agency under the DILG, I think. At ang kanyang direct function ay ang pangangasiwa sa mga programang dapat ipatupad upang umunlad ang Sangguniang Kabataan or SK. Ayun. Hoy, may flash report ako natanggap ha. Hold your line muna at babasahin ko ito. Coming from Negros sa Candoni, Negros Occidental, kaninang umaga ito nangyari pero ngayong hapon kinukumpirma po ng 3rd Infantry Division, Philippine Army. Pag sinabi nating 3rd Infantry Division sa Hamindan, Capiz po, sa Tapas, sa boundary ng Tapas at Hamindan po ang boundary nito, ang kampo. Thank you kay Mary Marjorie sa nagpakulay. Thank you so much. Ito po ang 3rd Infantry Division ng Philippine Army, ang sakop po niya ay buong isla ng Panay. Ibig sabihin, Iloilo, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, at Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, Bohol, Cebu at Siquijor. Yun po ang sakop ng 3rd Infantry Division. At sa ilalim niya po may mga brigade yan, 301st Brigade sa Dingli, 302nd Brigade sa Negros Oriental, 303rd Brigade sa May Murcia, Negros Occidental. Ayun, kaninang umaga po, may nangyaring inkwentro sa pagitan ng Philippine Army at mga remnants ng teroristang grupong New People's Army na mahal ni Franz Castro at kanyang pinagtatanggol at kanyang pinoprotektahan at kanyang pinaninindigan na hindi daw ito teroristang grupo. Ini-extort nila New Garnier Vitamin C Plus Booster Serum with niacinamide and salicylic acid. Anyway, yun na yun. Nakakulong na si Attorney Zulueta Lopez. Napag-alaman natin na ang ancestral roots ni Attorney Lopez ay Bagubo tribe, yung kanyang father. Kaya, ganun na lamang ang itong kaso ni Congresswoman Castro, mga indigenous people ang kinuhang mga bata. Kinidnap ba? Na hindi guys na parang tutulungan o paeskwilahin, yun pala, dadalhin na sa isang lugar para i-recruit na sasama sa bundok. So, mga binibiktima nila ay mga kabataang katutubo. At ito, bagong biktima, isang katutubo, abogada. But anyway, kung ano ang itinanim, yun din ang anihin. Matagal-tagal pa kung bago mag-decide ang Supreme Court with finality yung kaso na yan. Kailang darating ang panahon. Kaya, ipagdasal po natin si Attorney Zulueta Lopez hanggang Lunes ang kanyang pagkakulong. Ano ba ngayon? Biyernes na. So kahapon, nagsimula ang kanyang pagkakulong. So 2 days pa siya. Mabuti na lang at itong si Dr. Lorraine Badoy,
dating ikinulong din ng mga kongresista is nagpadala siya ng mensahe na pinapalakas niya ang loob ni Attorney Lopez. So, laban lang po, Attorney Lopez. Nasa likod mo ang sambayanang Pilipino.